Ito real talk lang ha. Alam nyo sa totoo lang, hindi naman talaga laging dahil mababa yung sahod kaya nagre-resign yung mga empleyado sa trabaho nila. Hindi laging yun yung reason kaya tayo umaalis sa trabaho. Yung iba nga kahit mababa lang yung sahod, okay lang, nag-i-stay sila eh. Alam nyo kung ano yung isang major reason kaya tayo napaparesign? Tangina yung mga toxic na katrabaho, pre. Yung mga kupal na katrabaho mo. Yung toxic environment mo sa trabaho. Diba? Sila yung isang rason kaya nawawalan ka ng ganang pumasok sa trabaho. Yung tipong papasok ka pa lang tapos nakita mo na yung mga toxic mong katrabaho, alam mo nang may hindi sila magandang gagawin sa'yo. Kung hindi ka pag-uusapan, gagawan ka ng kwento. Isisisi ka sa maling bagay na nagawa rin nila porket kasama ka sa team nila. Kasalanan mo din yung kasalanan nila. Pero pag may nagawa silang maganda doon sa trabaho nyo, sila lang yung magsusulo ng credits na yun. Nakakala mo kung sinong bida-bida. Tangina, minsan nga, diba? Papasok ka sa trabaho, akala mo hindi trabaho yung pinasukan mo. Akala mo iskinita. Iskinita ng punong-puno ng chismoso-chismosa. Na imbis na ang pinag-uusapan paano gaganda yung kita ng kumpanya, putya, ang pinag-uusapan buhay ng mga empleyado sa kumpanya. Napakagaling. Tapos tangina, pagtrabaho na, wala naman ang naitutulong. Yung iba dyan, nagtitraining ka pa lang o bago ka pa lang. Puta, mamamain ka na. Puta, kahit kunting maling galaw mo lang, isusumbong ka na kagad. Nakala mo yung kunting mali na yon, ikaw na yung magpababagsak ng kumpanya. Tapos yung mga kupal mong katrabaho, sila yung akala mo dapat sila yung bida. Para sila siguro yung magmana ng kumpanya. Diba? Ang galing. Puking ina, pre. Pare-parehas lang tayo ng sinasahod dito. Bakit ganon? Bakit yung ibang mga katrabaho mo, kala mo sila yung amo, uutos-utusan ka? Pucha, kahit hindi mo na trabaho, sa'yo ipapagawa. Porkit nauna sila? O baka may mga hindi pa ako naibanggit dito. Pwede mong ibanggit dito sa comment section kung ano yung mga klase ng ugali meron yung mga toxic mong katrabaho. Kasi sa totoo lang, hindi basta-basta mag-resign ng isang empleyado kahit mababa yung sahod niya. Basta maganda yung environment ng tinatrabahuan niya. Yun ang real talk. Ang dami kong kilala dyan, hindi ganun kalaki yung sahod pero masaya sila sa trabaho nila, nag-i-stay sila ng taon, minamahal nila yung trabaho nila. Pinapangalagaan nila kung saan sila nagtatrabaho kasi yung katrabaho nila halos kapamilya na nila. Tinuring silang kapamilya. Pero yung iba, tignan mo, may encounter kang tropa dyan na, oh, ang laki-laki ng sinahod mo doon, bakit ka umalis doon? Bakit bumalik ka doon sa dati mo? Ang liit-liit ng sahod mo doon. Pucha, sasagot sa'yo niyan. Tangina, pre, ang toxic na mga katrabaho ko, pre. Hindi ko matiis, pre. Yung iba doon, akala mo, tagapagmana ng kumpanya. Pare-parehas lang naman kami ng sinasahod. Mas gugustuhin ko na lang, bumalik na lang doon sa dati kong katrabaho kahit hindi ganun kalaki yung sahod. At least, yung mga tao doon, okay. Diba? Pangalagaan nyo yung mental health nyo. Huwag nyong ipagpalit yon sa kakarampot na taas ng sahod. Pucha, promise in the long run, pagsisihan nyo yan na mas nag-stay na lang ako doon sa mas maliit yung sahod. Pero okay yung mga katrabaho ko. Kaysa naman dito, laki ng sahod ko. Tangina, kupal naman ang mga katrabaho ko. Diba? Comment nyo nga dito kung nakarelate kayo. So yun lang mga kaibigan, no? Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa iyong panonood. And peace out.